Nako, Pinky Lacson, sinoplak pa rin ni Senator Dante Marcoleta kahit nasa kulungan na. Kahit na nakapiit si Senator Dante Marcoleta sa piitan, asar talo pa rin talaga si Pinky. No? Tingnan mo naman ugali nito matandang ito ni Pinky, no? Ang sabi niya, it's a miracle. Naka-wheelchair, pumasok, brisk walk, lumabas. Ba? Nakapasok, bumilis daw lakad. Anong pakialam mo? Diskarte ni Senator Dante Marcoleta ng pakialam nyo. Di ba? Diskartehan mo inyo. Ang masama nito, ang didiskartehan nyo, hindi lang isang tao. Si Senator Dante Marcoleta, didiskartehan lang kayo. Kayo, ang didiskartehan nyo, sambayan ng Pilipino. Sa anong paraan? Pinagtatakpan nyo yung flood control issue. Yan ang diskarte nyo, di ba? O, diskarte nyo, talagang magkaisa kayo. Magkaka-split kayo, di ba? O, kailan nyo iimbestigahan ng flood control issue? Sige nga, ngayon, napapansin niya ang wheelchair ni Senator Marcoleta. Yung mga, kumbaga, nag-iimbestiga siya sa ginagawa ni Senator Marcoleta. Pero yung bagay na dapat imbestigahan nila, hindi nila ginagawa. Di ba? Tama yung kaldero ni Cayetano. Kung imbestigahan yung SEA Games, gano'n na lang. Tapos biglang absuelto si Vince Dizon. Hindi, no? Yan, sabihin ko sa inyo mga kababayan. Tingnan niyo yung mga kakampi nila. Pabor sa kanila kahit mali yung ginagawa nila. Kasi paghihigante, galit gusto sila maghigante kay Marcoleta. Di ba sabi ko sa inyo, wala na silang pakialam kahit na ang gakampiyan nila mali. Basta makapaghiganti lang sila. Ganun po sila. Tapos sasabihin nila, mahal na taong bayan? No. Huwag kayong maniniwala. Di ba? O ngayon, ito. Nananamantala ka, Pinky. Supal pa rin siya Bakit? Supal pa rin siya Diyan niya lang, asar na si Senator Marcoleta, nang asar na Inasar ka na ni Senator Marcoleta, naglakad na mabilis Eto ko, kumbaga parang ganto ko kayo ginagago lahat. Di ba? Kasi ginago nyo bigay kayo sample sa akin. Ano ninakaw ni Senator Marcoleta sa inyo? Ano naging damage ni Senator Marcoleta sa bayan? Wala. Galing kay Mike yung pera. Congressman siya, wala naman naging kapalit. Wala, inimbento lang nyo. Walang damage na ginawa si Senator Marcoleta. Kayo, nanakip na kayo sa flood control issue, yung flood control issue 2024 budget na pag-alaman, ghost project, natapos na 5,500 flood control project, natapos na pag-alaman, na peke, ghost, no? Yun ang panluloko. Yun ang dami sa Kaban ng Bayan. Hindi lang sa Kaban ng Bayan, maski kahit sa sulok sa Pilipinas, baha dahil niya yung walang control sa flood. Kasi nga, ghost yung pang-control. At iyon ay pinagtatakpan ninyo lahat. Di ba? Yun ang katotohanan po. Kaya dito po mga kababayan, ang panalo dito si Senator Dante Marcoleta pa rin. Di ba? Talagang kahit nakakulong siya sa city jail, supalpal ka pa rin ni Senator Dante Marcoleta. Kawawa ka naman, Hindi ka nakausad, Hinamon ng debate, hindi pumalag. Tinatanong siya, hindi siya pumalag. Di ba? Yung sa Blue Ribbon. Asar talo Tamo makikita mo talaga pa asar talo yung tao na nanahimik na sa kulungan, pero inaasar niya pa rin. Hindi siya mapakali. Isa lang ibig sabihin nun, loser ka, talunan ka. Di ba? Akala niya siguro lamang siya. Sa umpisa, nang asar ka, isa, oo. Pero sabihin mo, mga asar ka pa ulit ng paulit-ulit, asar talo, ikaw ang asar talo, hindi si Senator Marcoleta. Nasupalpal ka, kahit nandiyan si Senator Marcoleta sa kulungan, wala namang ginagawa sa'yo. Siya nagsabi, it's a miracle, naka-wheelchair. Pumasok, brisk walk, lumabas. Di supalpal ka. Sinupalpal lahat kayo na wala daw pneumonia. Di okay, wala pneumonia, di masarap. Ma-healthy si Senator Marcoleta. Nagpanggap ba? Ano pakialam mo kung sakay nagpanggap? O sige, palagi natin nagpanggap. Ano pakialam nyo? Di ba? Yan kasi ang napapala ninyo. No? Pagka isang bagay na may tinatago ka, guilty ka, lumalabas, rumireflect sa inyong bibig, sa inyo na pangungusap, lumireflect, puro kabahuan, puro walang karespetuhan, walang kalaman-laman, ika nga nonsense. Diba? Kasi nonsense yung pinagtatago, yung pinagtatakpan nyo. Di ba? Walang laman yung bibig niya. Okay sana kung magsalita siya ng katarungan ito kami, nag-iimbestiga kami sa flood control, sa si Marcoleta, ganito ginagawa. Pwede yun hindi Huwag mo kaming gawing Pinky, huwag mo kaming gawing eng-eng, no? Kung ikaw, hindi ka na umunlad, dyan sa pagiging senador mo, sa pagiging pagkatao mo, hindi ka na umunlad, huwag mo kami tulad sa'yo. Kami kasi umuunlad kami sa kaisipan, umuunlad kami sa kaalaman. Di ba? Ngayon, painggan naman natin itong si Lito Banayon sa kalagayan niya ngayon, nangyayari ngayon, at obvious naman mga kababayan, takot na takot sila
na talagang si Senator Dante makawala at si Sara Duterte ay talagang na perfect nila na hindi ma-impeach. Hindi nila ma-impeach si Sara. Takot sila, nangangamba sila, paranoid na sila. Pakinggan natin to. Na hindi naman ito tinutukan ng ating pamahalaan Sandali. o kaya ng ating mga mamabatas, kundi tumutok dito sa impeachment trial. Sa tingin ninyo, makukuha pa ba ng taong bayan yung kanilang kahilingan patungkol dito sa kabila ng mga nangyari na ang dami-dami nang nangyari? Dami talaga. Tapos sila, yung mga vlogger ni BBM, hindi matandaan yung nangyari. Kaya ang akala nila, Duterte nagsimula ng flood control. Hindi sila nanonood ng balita eh. Kung ano lang marinig nila, mag-react sila. Pero tapos to, after mga 1 week, isang buwan, nakalimutan nila. Di ba? Dito, yung mga ganitong political analyst, ito ba kayo na political analyst kaysa yung isang kalbong may tartar? Pang ano, Lamas ba yon? Lamas? Di ba? Kaysa naman doon, puro pangungutya, puro pangaasar, puro sama ng loob. Di ba? Hindi mo makitaan ng katwiran. Hindi katulad ni Lito Banayo, makikita mo talaga sa kanya, nagpapakatotoo siya eh. Hindi siya plastic eh. May babalik pa kaya yung mga, sabi na natin, ninakaw sa kaban ng taong bayan? Hindi na po yan maibabalik. Nako. At ang aking tingin dun sa panukalang susunod na budget for 2027, which is an election year budget. Sa madaling salita po, maraming mga congressman na naman ang hihingi ng mas malaking pork barrel. Kasi yung gagastusin nila sa 2027, yun na ang ipamimili nila ng boto sa 2028. Tiyak yan! Ano na ngayon, 2026? Gawaan ang budget niya for the 2027. Ikaw sa tingin mo, isang congressman, ha? Pag ikaw isang congressman ka o tatakbo ka senador o congressman sa isang distrito, sa tingin mo kasya sa 1 milyon? Hindi. Tumakbo kang bilang mayor, tingnan mo kung kasya 1 milyon na budget sa'yo. Hindi kaya. Sa pakain pa lang sa mga core leader mo eh. Ha? O ito, mayor ka ng ganito, mayor ka ng lungsod na ganito. Ha? Tarpaulin pa lang, talo ka na eh. Magkano isang tarpaulin pagawa? Lamay, ididikit mo sa poste, palagay mo ang isang piraso na nasa 60. Ilang gagawin mong ganun? Dami. Aabutin ka ng milyon, pasama pagkain. Kailangan mo ng pera. So, pag kailangan ng pera, kailangan ng pondo. Tama? Asa kukunin yung pera? Ha? Sa mga donasyon. Yun na nga ginawa kay Marcoleta. Kinasuhan siya. Ang kakapal ng mga mukha ng mga ibang dinonate din, hindi nakasuhan. Sabi, umamin daw si Marcoleta. Hindi umamin. Ha? Umamin siya pero wala naging kapalit. Okay sana kung umamin siya na may kapalit. O, ikaan yan. Tinulungan ako ni Mike. Tapos si Mike, ilalagay ko sa posisyon ko bilang sekretary ko sa Senado. Yun ang masama. Kaso wala naman naging kapalit si Mike eh. Ba? Sa kanila meron. So ano ibig ko sabihin? Sa kukuha ng pondo, dalawa lang. Ha? Yung bigay ng regalo ng tao ng private citizen na mayaman, nagpondo siya. Pangalawa, yung budget kinukuha sa atin. For election na naman. Di ba? Ganyang kababastos yan mga yan. Tayo lang para tayo paikutin. Ano po? So, tataba na naman yung pork barrel. Kung siguro hindi na flood control dahil iskandaloso ng masyado, baka farm to market roads naman ngayon ang dadalihin nila. Ano po? So, ang nangyari nga po dito ang mapait na katotohanan tungkol sa ating ekonomiya ay hindi tayo umaasenso na pag-iwanan na tayo ng ibang bansa. Correct. Hirap na hirap ang taong bayan, daing ng daing sa presyo ng lahat ng pangunahing bilihin. Maging kuryente, tumaas po ng 40%. Correct. Hindi, di ba? Tumaas yung kuryente. Nananamantala ba sila o hindi? O ginagawa lang ba nilang pagtaas ng kuryente kasi mataas ang gasolina? Kasi nakapagtaka, bumaba na yung gasolina sa sasakyan eh. Bumaba na, ang kuryente pataas pa rin ng pataas. Di ba kakaiba nangyayari? Tama? Di ba? Yun yung gasolina, bumababa na minsan eh. Sarado ba ang Strait of Hormuz? Saka, pinababayaan to ng gobyerno? Tumaas ng 40% ang kuryente? Wala kang ginagawa? Wala kayong ginagawa? Ito lang. Wala kayong pagsitanas, bakit mataas to? Wala kayong ganong ginagawa? Di ba? Gano'n ka Ang hirap sa mga to, no, yung kasalukuyang problema ng bansa, wala silang pakialam.
Oo. Ang gagawin nila, trabaho lang kami, tumutulong kami, ayuda kami, ganyan-ganyan kami. Pero yung kasalukuyan, problema ng bansa, hindi siya nangingilam. Pero yung mga hinahalungkat nung nakaraan, mahilig sila manghalungkat. Basta lalo pag hindi ka alyado, kalaban, yun, hahalungkatin nila. Saka nakakita ng ganun. Di ba? Tuwan-tuwa naman yung mga kumakampi sa kanila kasi makakaganti. Biruin mo yan, ha? Nakipagkampi kay Satanas, makapaghiganti lang. Totoo yan. Hirap yan para sa ordinaryong mamamayan. Mhm. On the other hand po, ang talagang, kung ba sa ang pag-diagnose mo itong ating economy, apat lamang ang pwedeng, para to summarize it. Yes. Overspending, overtaxing, Mhm. lahat po ng binibili natin may tax. Mhm. Over-borrowing, ang ating utang ngayon ay 18.55 trillion na as of May. Opo. Malaki pa yan hanggang Disyembre. Mhm. Sa 18.55 trillion na utang natin, lumalabas, ang isang pamilyang Pilipino ay nakabaon sa utang na 700,000 pesos. Grabe, no? Mhm. Bawat pamilyang Pilipino. Oh. Kasama na po dyan yung baby pa, yung sanggol pa lamang. Kakapanganak pa lang. Anong dahilan sa Mhm. overspending, overtaxing, at overborrowing? Mhm. Dito po sa nakaraang 4 na taon ng administrasyon, Biruin mo, ha? Anong lahat ng ito? Ano lahat ang cost ng lahat ng ito? Bakit tayo nanghihiram? Bakit tayo nahihirapan? Bakit di mataas ang sahod natin? Bakit lahat yung pondo ng PhilHealth di natin napapakinabangan? Lahat mataas lahat. Dahil sa korupsyon. At ito na yung pagkakataon na si Senator Dante Marcoleta na iimbestigahan na. Ito na yung pinakamagandang pagkakataon para yung big fish mahuli na at hindi na maulit sa sunod, ayaw nila. Sa madaling salita, hindi na huli ang big fish, ayaw nila mag-imbestiga, ibig sabihin mauulit-ulit. Totoo yan. Mauulit-ulit. Kasi hindi na huli. Wala pinagkaiba ito sa magnanakaw, paulit-ulit na nagnanakaw, hindi mo na huli. Uulit siya. Bakit? Ang sarap magnakaw Ang daming pera pag nanakaw, hindi naman kami nakukulong O di magnakaw ulit. Basta tayo magkakampi, protektado tayo. Pero po tayo papahalata. Di ba ganoon yun? Kaya hindi inukulong lahat na nag-iimbestiga Hindi, di ba? Hindi, di ba? Nakita nyo yung sama? Nakita nyo yung resulta ng nangyari? Nakita nyo yung epekto pag may magnanakaw hindi na-resolve ang nangyari? Eto. Pag kahirapan, utang. Di ba? dahil po sa overstealing. Mhm. Kaya, to summarize, overspending, overtaxing, overborrowing, Mhm. overstealing. Naku. Yan Yun. ang mapait na katotohanan tungkol sa ating gobyerno at sa ating ekonomiya. Kasi Okay. magkano ba Mhm. yung ating proposed national budget ngayon? Maliit. 7.2 trillion. Yes, kung ikukumpara po natin dun sa utang ng ating bansa, paano natin mababayaran yun? Kulang na kulang. Ang ating pong kinikita kontra sa ating budget Mhm. taon-taon ay kulang ng 2 trilyon. Mhm. Ano po? Mhm. Kulang, di ba? Pansin nyo? Kulang ng 2 trilyon. Yung nakurakot, mahigit 1 trilyon sa isang ahensya pa lang. What if pa kaya sa lahat ng ahensya? Kung tutututin mo, baka nasa 3-4 na trilyon. So, kaya tayo umuutang at yung income natin isang taon, kulang ng 2 trilyon kumpara sa inuutang natin. Kumpara, di ba? Pero kung walang korupsyon, okay sana. Munting kaalaman Duterte kasi may korupsyon Wala akong pakialam sa nakaraang administrasyon. Ikaw ang bagong presidente, ikaw ang mag-solve nito. Kung meron naman kalokohan ng nakaraang administrasyon, di imbestigahan mo sabay hanggang ngayon. Di ba? Ngayon, yung ating utang na ang 1/3 of that ay foreign borrowing, Mhm. lumobo din dahil dati 58 pesos to $1. Mhm. Ngayon po 62 pesos to $1 na. Mhm. So, since ang bayad natin sa mga banyaga na nagpautang sa atin ay dollars at hindi naman tatanggapin yung piso natin, di lumobo na rin yung ating babayarang interest at principal by $4 to the peso, 4 pesos to the dollar. Mhm. Ano po? Mhm. Kaya po,
baon na baon tayo sa utang. Ang masakit nito, meron ba tayong nakitang mehoras? Meron ba Wala. tayong nakitang improvement sa ating ekonomiya? Naku, Noong paano? pong panahon ni Pangulong Wala. Duterte, Mhm. Pangulong Duterte po, naglaan ng 5% of the GDP, 5% of GDP Yes. para sa infrastructure. Yun po yung build. Ano po? At dahil po doon sa build na yon, nakapag-finance ng Metro Manila Subway, ano po? Yes, opo. Yung O yan ang sisilid ng mga ng mga loyalista. Ikaan niya, ano natapos si Duterte na build. Hindi pinagpatuloy kasi nakaraan ngayon, hindi pinagpatuloy. Hindi porket infrastructure papatayo mo, matatapos sa termino mo. Eto, may mga ipapatayo si BBM ba? Meron, wala. Kung meron man, matatapos ba sa termino niya ngayon? commuter railway hanggang Calamba, Kalamba. yung Bicol Extension Project ng PNR, Mhm. yung elevated railway from Clark International Airport to Manila, at marami pa pong iba. Nagkaroon ng expansion ng mga pier, improvement ng mga pier sa ating mga isla. Pero ang mga yan ay naudlot dito sa unang 4 na taon ni Pangulong BBM kasi nga po nilipat sa unprogrammed allocations yung pondo dyan, at yun namang unprogrammed allocations ang siyang kinukulimbat Yan. through the DBM Mhm. para pondohan itong mga walang kakwenta-kwenta at ghost projects pa. Yan ang nangyari. Sabihin yung fake news yan. Hindi fake news yan. Katotohanan yan na ayaw imbestigahan. Cabral Files niya ay ayaw nilang imbestigahan eh. Andun lahat ng insertion eh. Ang gusto lang lagi binabanggit insertion anya ni Pulong, 51 billion. Insertion ni Marcoleta, 500 million, sabi ni Lacson. Yun lang. Bakit? Tanong, ang daming congressman, daming senador, yun lang may insertion? Kau naman. Di ba? Yan ang selective justice. Pagpapabor sa inyo, okay sa inyo. Pag hindi na papabor sa inyo, laban sa inyo, ayaw nyo pag-usapan. Sasabihin nyo, panahon ng Duterte, yan. Di ba? Sa bagay, hindi mo unawaan mo, hindi sila marunong gumawa ng budget Hindi katulad ng inyong lingkod, marunong tayong gumawa ng budget. Na flood control at iba't iba pang mga scandalous projects ng DPWH. Correct. Ano po? Mhm. Okay. So, wala tayong nakitang kapalit. Yun ang Tama. ibig ko sabihin. Mhm. Kundi Nalubog ayuda. Ayuda, di po tama. ba? Opo, Mm. opo. Na ano po ba ibig sabihin ng ayuda? Nandun ako yung 4Ps, maganda naman pong proyekto yan. Yes, Pero opo. yung kung dami-daming ayuda, may tupad, may MAIP, may AKAP, may AIX, HAX. para Tama. pong ginagawa tayong pulubi. Mahirap na nga ang mga Pilipino, naghihirap na nga dahil sa inflation. Mhm. Pero ngayong ginagawa pang pulubi, pumipila, halimbawa para sa 20 pesos na bigas. Ano po bang, alam naman natin na sa law of supply and demand, imposible yes. yung 20 pesos. Yes, yan ang hindi alam. Tingnan mo panloloko ginagawa nila sa Pilipino Alam nila pag 20 pesos, malulugi sila, palugi yan. Pang ano lang yan, panloko lang sa mga Pilipino na hindi marunong. Eto, pasensya na kayo Pasensya na kayo. Tingnan mo yung Pangulo, nagsalita na kanina yata. Anong sabi? Yung mga nasa laylayan. Tingnan mo makapagbanggit sa laylayan. Laylayan? Iba talaga yung tingin niya sa mga Pilipino. Laylayan ang tawag niya So nakita laylayan. 'Di ba? Laylayan lang pala tawag mo sa mga Pilipino. Masamang termino 'yan, laylayan. 'Di ba? Para kang masahol pa sa squatter. Nasa laylayan ka. Ibig sabihin may taas. 'Di ba? Masama 'yan, masamang kaibig sabihin niya. Doon pa lang 'di ba? Kita niyo pananalita pa lang nauhuli na Sustainable yon. Yes. Pero ang nangyari, dahil hindi naman po tayo pumipila sa 20 pesos. Hindi nila alam yan. Yung bigas na yan, palugi yan. Kaya sino magbabayad sa magsasaka kukunin mong 20 pesos? Sige nga. Kawawa magsasaka sa inyo. Na per kilo Kawawa na na nga, ini-import na nga. Yung bigas na kumukuha tayo sa ibang bansa Dapat tangkilikin natin yung mga magsasaka Hindi. Buwibi tayong bisa ng bigas, di ba, sa ibang bansa. Tapos gagawin pang 20 yung bigas. Ano kikitain na magsasaka sa'yo? Pansamantala lang yan.
Pang-relief lang yan, pang-ano lang yan, dito lang yan sa panahon na yan. Hindi pang matagalan yan. Pangbawi ng galit ng mga Pilipino yung ginawa nila. Pero ang totoo, palugi yan, palugi. Magkano po ang bigas natin? Si Sen? Yung butas na bigas, 10 kilo, 8 kilo lang, sabi butas daw. Ano yung butas lahat? Kayo naman, no? Huwag niyo lokohin ng Pilipino. Huwag niyo lokohin. 30 pesos, di po ba? Mm. O 65 isang kilo. Aha. Magkano po noong panahon ni Pangulong Duterte? 40, 45 pesos. So hindi po yan 20 pesos na kilo ng bigas, kundi 20 pesos na dagdag sa presyo ng bigas. Tama Ay, yun. naalala ko Ano yung nangyari ano, sa atin? yung ano ngayon, Sir Lito, yung proyekto, programa ng gobyerno na pinromote talaga yan eh. Yung bigas, yung tinimbang mo pero kulang. Alam niyo po, yan ang ano ngayon eh. Yung 10 kilo, naging 8 kilos, yung Opo. BBM yun eh. Ay, BBM. Opo, yung Yung bigas bagong project. Pilipinas na. Yung bagong bigas, Pilipinas, ano. tama si Sir Lito doon. Yung mula, tinimbang. Ang dami nagtimbang eh. Kulang talaga eh. 8 kilo lang eh. Tapos sabi mo, butas lahat. Grabe, ano to no, mga palusot ng mga to no. Ewan ko Sa maliit na bagay, sisinungaling ka. Paano pa kayo malaki? po kung sino bumuburiki doon. Oh, 10 kilos, naging 8 kilos eh. Nawala yung 2 kilo. Kaya tinimbang Okay. po, Hindi subalit Hindi kulang. naman po siguro Malacanang o DSWD ang gumawa noon, kundi yung mga barangay, yung mga Hindi ho. Kung hindi ba malaki niyang gumawa nun, DSWD, o kasi palagi natin barangay ang gumawa nun, ibig sabihin ganun kalakas ang loob ng barangay para gawin yun. Ibig sabihin, walang pangil. Di ba? Walang pangil. yun na nga po nangyari. Kaya inaabuso ka. Kaya yung iba, sa taas, nang-aabuso rin. Kung manguha ng kurakot ng pera, okay lang. Kasi kampi-kampi naman eh. Di parang ganun din. Sa atin. Nakalagay. Dahil nakikita nila ang ehemplo ng katiwalian sa itaas, Mm-mm. lahat-lahat na ng mga Yan. taga-gobyerno gumagawa na rin ng Yan. paraan para kumita. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nakikita nila yung taas, ay ikaan niya. May kurakot sa taas, binabaliwala. Eh di maurakot na rin ako. Hindi naman nila ako sisilipin kasi ganun din taas eh. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Ay di maurakot na rin ako. Sila nga eh, wala silang pakialam eh. Patuloy na magpapatuloy yan hanggang kay Sara magpapatuloy yan. Hindi si Sara ang gagawa, pero yung mga kaalyado, maaari magpapatuloy. Eh, hindi nagawa ng solusyon ngayon eh. Dapat ito din pagkakataon na gawan mo ng solusyon yan, pero manhid ka, nakatingin ka lang, habang ang flood control issue, ayaw mo imbestigahan. Ang gusto mong imbestigahan, yung mga nakaraan, katulad ng Caldero ni Cayetano, katulad ng mga nakaraan ni yan ang gusto mong imbestigahan. Yung mga hahanapan mo yung butas na mga nag-iimbestiga para makulong, kagaya sa Senator Marcoleta, yan ang mga gusto mo. Ha? Ayun po, naging pandemic na ang corruption. Ay, Yes, nako. tama yun. Sabi nga daw eh, bawat bigas may bawas. Hey, Pero balik tayo sa impeachment. Oh. Binabanggit na ito mukhang atang may panukali, hindi ko alam, na mukhang atang sa mga balita, mukhang atang iano ni Senator Ping Lacson na wag nang maging 16 ng magiging threshold ng mismong mismong pagboto kung talaga bang mako-convict. Gusto talaga niya i-convict si Sara, no? Tindi ng pagmumukha, no? Oo, tindi ng taong ito, nagpakasangkapan sa masama. Sa bagay, kung ikaw ay isang matanda na, kasi tayo, tumatanda tayo eh. Pag dumating ang panahon na tayo ay matanda na, tapos nagpakasangkapan ka doon sa masama, isa lang ibig sabihin nun, masamang tao ka talaga sa simula pa lang. 'Di ba? Doon pa lang, sa simula pa lang, masamang tao ka na. Kasi kung mabuti ka, di ka papakasangkapan sa masama eh. May paninindigan ka eh. Teka muna, hinalala ko ng taong bayan, hindi para sa iyo. Hindi para sa sarili ko na ako'y maglilingkod pangako sa kanila. Ay hindi, tatakip eh. Itong si BP Sara, tsaka mukhang ikay ba'y naniniwala na sila ni Senator Ping Lacson na kahit ano pang hindi na magbabago yung isip nila, yung mismo sa grupo nila, na talagang kahit maglatag ng matibay na depensa, witness, itong mga nasa defense, hindi, i-convict talaga nila. Ano po sa basa nyo?
Ang takot po nila talaga ay merong mga, sabihin na nating loyalist si Inday Sara, na buo na rin ang kanilang isip na itong impeachment trial na ito ay panghaharas lamang, part of a demolition campaign. Okay. Kaya pag binilang natin yung mga malamang ay magvo-vote to acquit, o di kaya yung mag-vote, hindi boboto, hindi makakaboto, ibig sabihin abstention dahil kinulong nila. Ano po? Parang ang nakikita kong malamang na mag-a-acquit at mag-a-abstain, hindi makakaboto, ay por lo menos 12. Ano po? Since ang threshold natin ay 16, yan po yung nakasulat sa konstitusyon. Yes. Hindi po pwedeng baguhin yung arithmetic niyan. Correct. 2/3 of all. Hindi, kaya nga nagpapakulong sila sususpindi si Jinggoy. Sususpindi na si Marcoleta, malamang yan, plunder sususpindi at kaya tayo papakulong nila. Pipilitin talaga nila at makulong lahat. Para yung boto, ma-perfect na ma-impeach si Sara. Ganyang kasasamayan mga yan. Habang pinagtatakpan nila yung flood control issue sa kalokohan nila at kalokohan ng ibang congressman, ang gusto nila, ma-impeach pa si Sara. Napakasama, di ba? Kumukombo yung kasamaan. Ang alam ko sa kasamaan, isang beses lang siya gagawa. Tapos pwedeng sa isang taon naman. Ay hindi, ito kumukombo Kumukombo ng kasamaan. Nagtatakip ka na, kukutsayo pa si Marcoleta naka-wheelchair. Di ba? Kumukombo ibig sabihin talaga, walang Diyos walang aral ng Diyos sa puso nila. Kasi kung may aral ng Diyos sa puso nila, may pagpapatawad may pagpapahinuhod Kaso wala The members of the Senate. Mapwera na lang kung may mamatay, merong mag-resign, o merong ma-expel. Hindi naman po mangyayari siguro yon. Ano po? Okay. So, we're talking of 16 because that's 2/3 of 24. Sa tingin ko po ngayon, nakakasiguro na ng 12 na acquittal ang magiging boto. Kaya po pilit na pilit yung iba na kino-question yung threshold na 16 votes. Pero miski ano pong gawin nila, kailangan pong dumulog sila sa Supreme Court para dyan. Hindi nila pwedeng gawin yon na sila-sila lamang. Pagdating naman po sa Supreme Court, malamang at sa hindi, paninindigan ng Supreme Court yung letter of the Constitution. Pati na yung spirit of the Constitution tungkol sa 16. Kasi po talagang ginagawang mahirap ang pag-convict sa isang impeachable official. Lalo na po, at itong ini-impeach nila ay hindi naman appointive official. Yes. Halimbawa, Commission on Elections, Ombudsman, COA, yan ay mga impeachable officers. Pero yung mga yan ay in-appoint lamang ng Pangulo. Pero ang ini-impeach nila ay pangalawang Pangulo na binoto ng taong bayan. 4 na taon pa lang ang nakakaraan. At ano ang botong nakuha niya? 32 million votes. Yes. Hindi, palagay natin hindi na 32 million votes. Palagay natin nasa 30 million na lang. Kasi may mga namatay na rin no? Pangalawa, may mga umayaw na rin siyempre. Hindi naman perfect yan May mga umaayaw din sa Duterte, no? Palagay natin nag-loyalista, nagpinklawan yung iba. Siguro mga nasa 27 million na lang. Pero 27 million, dami nun. Yeah? Ano po, pinakamataas sa buong kasaysayan ng ating bansa. So hindi madali para bang sinabi mo dun sa 32 million votes, oy, kaming 257 na congressmen at kaming kung ilan mang senador, binabaliwala namin yung inyong boto. Dahil lamang sa mga trumped-up charges na wala namang basihan. Kasi nga, part of the conspiracy to eliminate her in 2028. So yung mga panukala na ganyan, na maaaring mabago yung 2/3 na votes na yan, tingin nyo, Sir Lito, ito yung tinatawag na they're bending the law. Lahat naman po ngayon ng batas binebend di ba? Ganyan yung ginawa nila kay Marcoleta, hindi ba bending the law yun? Tama po. Yung ginawa yung ngayon si Baligot, kinasuhan din nila yung attorney Baligot. Diba, lahat kakasuhan talaga nila. Lahat kakasuhan nila. Lahat nagsasalita kakasuhan nila. Di ba? Lahat. Pero yung mga pinangalanan, mga binanggit ng pangalan, walang kaso, ni patawag, wala. Sasabihin mo, paglalaban mo,
Ano pa ba gusto investigasyon nila, Marcoleta? Nag-imbestiga na nga ang Pangulo eh. Siya ang una nag-imbestiga! And then what? Wala na. Yun lagi pa ano nila, pamuntos nila. Bakit walang investigasyon? Bakit ganyan-ganyan? Sasabihin nila, ang Pangulo nga nagsimula mag-imbestiga eh. Hindi namin tinatanong kung ang Pangulo ay big fish o hindi. Ang sabi namin, ba't hindi nag-iimbestiga ang Pangulo? Huwag mo isisigit na siya ang una nag-iimbestiga. Lagi na lang yun, di ba? Pag tinanong mo, kailan kayo mag-iimbestiga? Si Pangulo nga una nag-iimbestiga eh. Siya nga una, pinagpatuloy ba? Hindi. Patuloy hindi. Kung pinagpatuloy yan, yung pagod nila, kasama-sama silang ahensya, di sana pinagtulong-tulungan to. Di sana pakiusap ni Marcoleta, sisimula pa lang, pinagbigyan nila. Daming dahilan eh. Diba? But isipin mo, imagine mo, nagpalit ng liderato ng Senado. Sinibak si Cayetano. Kasi kukulong si Joel eh. Tatakutin eh. Kaya lumipat, naging 13. Diba? Bakit si Joel, asa si Joel niya, ba't nakakulong? Sige nga, ba't duktong-duktong yung lahat na nangyari? Sasabihin nyo si Marcoleta masama? May dinambong? Hindi kasi kayo nanonood ng palabas sa mga ganito na nasusubaybayan nyo. Kung ano lang yung mga balita sa social media na papainggan nyo, papabor lang sa inyo, okay na sa inyo. Pero yung pinanggalingan nyo, ba't nangyari yun, hindi nyo inaalam. Dito, alam natin lahat, tanda natin lahat ang nangyari. Bending the law rin yan. Yung ginawa nila kay Mike Defensor, bending the law rin yan. Lahat naman pag bending the law. Kung ba sa yung rule of law na siyang batayan ng ating justice system. At one of the enshrined principles in a democratic republic, baliwala na ngayon yon. Sapagkat kung anong gusto nila, siya nilang gagawin. Nako. So, ano sa tingin ninyo, Sir Lito? May magagawa pa ba para may ayos ang lahat-lahat ng mga ito? Well, unang-una po, meron naman Panginoong Diyos eh. Meron naman po Panginoong Diyos. Ano po, na siguro naman sa tamang panahon, makikita ang lahat ng kabuktutan at lahat ng kasamaan na ginagawa ng kasalukuyang mga namumuno natin, namumuno sa atin. Totoo yan. At sana naman po ay magising ang taong bayan. No? Dito sa... Hindi po, gising na po taong bayan. Ang dapat magising na lang, actually, gising na rin ang mga kapulisan, mga kasundaluhan eh. Ang tangi na lang sa kanila, nakikiusap tayo sa mga sundalo sa kapulisan, pumanig kayo sa katwiran. Nasa ano nyo yan eh. Nasa ano nyo yan eh. Nasa libro nyo ata yan eh. Nasa ethics nyo yan eh. Pumanig kayo sa katwiran. Huwag sa kayo ng politiko. Alam natin, ang chief nyo, si presidente. Pero pumanig kayo sa katwiran. Kung ang presidente o sino man, labag na yung ginagawa, huwag nila paboran. Ito lang. Hindi kayo kay Marcoleta pumanig. Doon sa pinaglalaban ni Marcoleta kayo pumanig. Iba kasi yung si Marcoleta papanigan nyo, hindi, yung sinasabi ni Marcoleta doon kayo pumanig. Saan yun? Yung taong bayan nagtatanong yung flood control issue. Ninakawan tayo. Kasama kayo doon, mga uniform personnel. Kasama kayo doon sa ninakawan. Di ba? Alam na ng taong bayan eh. Yung iba nakikisimpatya kasi may galit sa mga politiko. Galit kay Cayetano, asar talo kay Marcoleta kasi nga pinasara yung istasyon, ganyan. Ginagawang ito. At unang-una, pagdasal natin na hindi ma-convict si Vice President Inday Sara para naman sa 2028, kung humaba man ang panahon, sa loob ng 2 taon ay magkaroon tayo ng wika nga bagong pag-asa na gumanda-ganda naman ang takbo ng ating pamahalaan. Di ba Sir Lito, dati po kayong nakasama ni Sen Ping Lacson. Ano po yung ano po masasabi niyo ngayon? Na dati daw po talagang maningning, matikas. Bakit daw po kayo bukod daw po kumukupa siya? Kayo po alam niyo po, kayo po ikakilala niyo po yan. Ano po yung reaction niyo doon sa mga mismo sinasabi ng iba? Ako po'y nalulungkot. At hindi nga lamang ako, pati yung mga iba naming mga kasamahan na sumuporta sa kanya. Noong 2001 na tumakbo siyang senador, ako po ang campaign manager noon. 2004 na tumakbo siya, bagamat alam naming mahirap ang laban dahil ang kalaban ay isang incumbent, si GMA, at isang napaka-popular na di para nilaglag ka ng campaign manager mo. Totoo lang. Bagaman nanggagalang pa si Lito Banayo sa kanya. Pero sa pananalitang ito, na nalulungkot siya. Sa salitang malungkot, marami ibig sabihin nun. Ayaw na lang niya dagdagan yung mga masakit na siyata kasi kahit paano, may pinagsamahan sila ni Lacson. Diba? Pero kung ako,
Kahit kaibigan ko si Lacson, tama ginawa ni Cayetano. Mentor ni Cayetano si Lacson. Pero ginawa tingnan mo, inaway niya si Lacson. Bakit? Kasi yung flood control na natatakip na eh. Hindi lang isang tao nagsasabi natatakip si Lacson. Mapakarami po. Kung isa, dalawa, isang congressman o senador nagsasabi, nagtatakip si Lacson, okay lang, maintindihan mo eh. Ay hindi eh. Lahat ng alos Pilipino, lahat mga opisyal, nagsasabi, nagtatakip siya. Sa tingin mo, sinong tama? Siya o mga Pilipino? Sige nga, sino tama? Yung nakakarami, nakakakita o siya? Na sinasabi niya hindi siya nagtatakip. Kaya umusga. Sige nga. Artistang si FPJ. Pero kami po'y patuloy na sumuporta sa kanya dahil naniniwala kami sa kanyang kakayahan at sa kanyang integridad. Hindi po namin talaga maintindihan kung ano ang umaandar sa kanyang isipan at tila ay mahirap po magsalita eh. Ayaw niya magsalita talaga. Naiintindihan kita, Sherlito Banayo, pero okay yan. Sige, bilang respeto pa rin sa kanya. Veteran political at strategist to eh. Okay yan. Pero naramdaman ko siya sabi mo na nalulungkot ka. Isa lang ibig sabihin nun, parang tinakwil mo na si... ayaw mo lang magsalita eh, pero nakukuha ka namin. Kami po nagtatanong sa akin, hindi po lamang kayo. Dahil nga ang tingin nila, malapit ako kay Senador Ping Lacson. Pero sa totoo po lamang, po, hindi ko rin po maintindihan. At ayoko rin naman siyang kumprontahin tungkol dito. Sapagkat baka naman sumama masyado ang loob. Ano po? Kaya patawad niyo po na hindi ako makapag... sige, pero kuha na namin yung sinabi mo nalulungkot ka. Ibig sabihin, doon pala sagot mo na lahat. Sapat na yun, sir, na sinabi mo nalulungkot ka sa nangyayari ngayon. Kami hindi kami nalulungkot, nagagalit kami. Kaya ng tahasang Pero opinion nakapag-uusap pa or po kayo, observation. Sir Lito. May may Paminsan-minsan time. po. Kasi po meron kaming Thursday group na tinatawag. Ano po, na matagal na po namin yung Thursday group na kami nagsasama-sama over lunch. Marami pong mga miyembro niyan na yun nga pong iba yumao na katulad ni Senator Butz Aquino, ni dating DENR Secretary June Factoran. Ano po, marami po kami diyan, siguro mga umabot po kami sa 20 at one time. Pero lately po, mula nung nabanggit ko yung tungkol sa yung plano na CONAS, yung planong baguhin ng konstitusyon, at sa kanya po naman ang galing, inamin naman po niya, hindi po kami nagkikita doon sa Thursday group. Tignan mo, binuking siya, CONAS. Hindi, totoo lang. Yan nakakatakot, CONAS na yan. Kaya nalakas ng loob nila eh. Ipakulong mga senador eh. Kasi alam nila yung termino nila mahaba pa eh. Yung termino nila extra pa eh. Totoo lang. Pero kayo po ay nalulungkot dahil po sa naging ganito siya. Yes. Okay, malungkot. Yes. Tama na yun. Sapat na yun. Sabi mo sa amin malungkot. Read between the lines na lang yan. Na talagang si Lacson, ayaw mo talaga, sir. Yun lang yun. Ayaw mo yung ginagawa niya. Salamat sa iyo, sir. Maraming salamat sa iyo. Hanggang dito lang po tayo. Mabuhay ka, Senator Dante Marcoleta. Konting hintay na lang po. Ilan days na lang po. Ilan days na lang po. Mabubulaga lahat sila. Mabubulaga mula Apari hanggang sabi niya bulagaan. No? Ito punong-punong karunungan ang talakayan na to. Isang makabuluhan ang talakayan na to, punong-puno ng komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.